Hello, no? So, ngayon, ito ay pag-usapan natin itong tungkol sa dugo. No? Alam naman natin no, kung bakit no, or ano ang kahulugan ng dugo. Ang bawat tao dito sa mundong ito ay nalinisan ng dugo ni Kristo upang tayo ay papapatawad sa ating makasalanan at kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan gaya ng kanyang mga pangako. Pero alam nyo ba na pinagbabawal ng Panginoon natin ang pagkain ng dugo? Sa panahon noon ni Moises, sa panahon ng Moises noon sa mga Israelita, ang Diyos talaga nag-utos talaga sa tao, sa mga Israelita o sa tao, na bawal talaga kainin ng dugo. Ang dugo kasi ay simbolo ng buhay. No? Ang dugo ay simbolo ng buhay. At walang kasalanan na mapapatawad kung hindi sa pamamagitan ng dugo. No? Noong unang panahon, sa panahon ni Moises, doon sa Deuteronomy, no? Siguro yun. No? Yung dugo ng hayop, isinawalik yun ni Moises doon sa mga tao upang malinis ang isang tao. Mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kasi yun yung utos ng Panginoon. At sinabi dito ni Apostol Pablo dito sa Hebreo, na sinabi no na walang kasalanan na mapapatawad kung hindi sa pamamagitan ng dugo. At tayo rin na puno sa kasalanan ay napapatawad tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa dugo niya nang namatay siya sa krus. Ang sinabi noong unang panahon ni Moises, sa panahon ni Moises, ang sabi ng utos ng Panginoon doon sa mga Israelita, kahit sinong tao nakakain ng dugo ay iisipin na siya na hindi kabilang sa hukbo ng Diyos o sa mga tao ng Diyos. Kasi sinabi doon na ang dugo talaga ay simbolo talaga ng buhay. Sa panahon noong unang panahon sa Genesis, sa panahon ni Noah, utos din ng Panginoon na makakain nyo ang lahat ng uri ng mga halaman at lahat ng klaseng mga hayop maliban lamang sa dugo. Utos na yan. Hanggang dito sa New Testament, dala pa rin yan na pinagbabawal pa rin talaga ang dugo. Pero tignan mo ang mga tao ngayong panahon. Walang bawal-bawal sa kanila, ang mga tao ngayong panahon, ungodly talaga. Walang kinikilalang Diyos. Napakasama ang tao ngayong panahon ngayon. Kung ano man yung binagbabawal ng Panginoon, ginagawa nila. Hanggang kailan tayo magiging ganito, na magiging suwail? Hanggang kailan tayo lalaban sa Diyos? Hanggang ba sa darating yung araw na paparusahan na tayo ng Panginoon? Hanggang kailan tayo maging masunurin sa Kanya? Hanggang kailan tayo susunod sa Kanyang utos at salita? Hanggang kailan tayo matigasan sa Kanya? Hanggang ba sa malaglag na tayo? Doon kung saan huli na ang lahat. Tignan mo ngayon, yung mga dugo na pinagbabawal ng ating Panginoon, ginagawa nilang dinuguan, ginawang ulam, binibinta sa mga karinderya, kinakain naman ng mga tao na hindi talaga nakakaalam kung ano yung kalooban ng Diyos or ano yung utos ng Diyos na pinagbabawal. Basta kain na sila at nasasarapan pa sila. Imulat niyo po yung mga mata niyo. Kasi inuulit ko, sandali lamang tayo sa mundong ito. Dayuhan lamang tayo dito at hindi tayo magtatagal. Huwag niyo pong aksayahin yung buhay. Huwag po tayong magmatigasan sa Panginoon. Huwag tayong magiging suwail. Yung pagkamatigas ang ating ulo, kasi noong unang panahon sinabi na niya ng Panginoon, ang aking katauhan ay matitigas talaga ang ulo. Yan ang sinabi dito sa ating Panginoon.
na tayo ay talaga ay matigas talaga ang ulo dahil hindi tayo sumusunod sa kanyang utos. Ang kanyang utos ay hindi masama. Ito ay nagbibigay buhay. Kung susundin natin ito, magiging kaaya-aya at kalulugdan tayo ng Panginoon. Pero kung tayo ay susuway dito, hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Instead, magagalit siya sa atin. Tignan mo, sa kasalanan ng isang tao, maaaring madadamay ang lahat ng tao. Nakakahawa ang kasalanan. Kasi dito sa mundong ito, kung ano yung masarap, yun yung hindi maganda. Dito sa Biblia, utos din yun noon na ang dugo, huwag nyo kainin. Ang sinabi doon sa atin ng Panginoon na ang dugo, maaari nyo kainin ang lahat ng mga pagkain doon sa Genesis. Pero yung dugo, itapon nyo ito na parang tubig sa lupa. Yung iba naman, inililibing. Pero yung utos ng Panginoon talaga, huwag talaga yung kainin. Patungkol naman sa mga pagkain. Sa panahon ni Noah, lahat ng uri ng pagkain, walang marumi doon sa panahon ni Noah. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng uri ng mga prutas at mga hayop ay makakain nyo, maliban lamang sa dugo. Pagdating ni Moises, andoon na pinagbabawal na talaga yung dugo. At marami na rin mga hayop na pinagbabawal ng kainin kasi nga marumi. Pero pagdating dito sa New Testament, sa panahon ni Moises at sa panahon ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo din nagsasabi niya noon na patungkol sa mga tao na darating yung araw na ang mga tao susunod sa mga aral o turo or aral ng mga demonyo na pinagbabawal nila ang pag-aasawa at sa pagkain sa mga pagkain na ganito. Na itong mga pagkain na ito ay nilinisan na ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal. Dito naman sa Acts, sa buhat o sa Acts, gawa, sinabi ng Panginoon doon kay Pedro, kay Kristo, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo kay Pedro, kumain ka. Yung nilagay ng Panginoon, yung mga uri ng mga hayop na marumi, na iniisip nila marumi. Tapos sabi ni Pedro, hindi ako kumakain yan kasi yung bibig ko ay hindi pa napasukan ng mga pagkain na iniisip na marumi. Kasi nga, sinusunod niya yung mga utos noon ni Moises before Christ, no, sa panahon noon. Pero sabi ng ating Panginoon sa Kristo, huwag mong sasabihan na marumi ang mga pagkain na nilinisan na ng Panginoon. So nangangahulugan, lahat ng bagay na yan, mga hayop na yan, is nalilinis na ng Panginoon. Pagdating dito sa ibang sulat sa New Testament, parang sa Hebrew ata yun, Hebrew o sa Acts pa rin pala, sinabi ng isang apostol si Santiago, ano tayo nakalimutan ko, basta, huwag tayong kumain sa mga hayop na namatay dahil nga sa sakal at huwag din po tayong kumain ng dugo. So yung dugo, mula sa simula hanggang sa ngayon, ay pinagbabawal na talaga yan. Kasi yan ay simbolo ng buhay. No? Simbolo yan ng buhay. Kung wala yung dugo, patay ang tao. Kung hindi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, patay rin ang tao sa kasalanan. Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo doon sa krus, nalinis ang bawat tao at napapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya tayo na po at babalik sa ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay kumakain ng mga ganitong klaseng mga pagkain, ng mga dugo-dugo na hinahaluan ng anumang halo-halo niyan, o anumang klaseng mga mino na niluluto sa karinderya, or sa mga niluluto nyo or anumang klase mino yan, basta may dugo, wag nyo pong kakainin yan. Kasi ang babala ng Panginoon, sa oras na kainin mo ito, iisipin ka na hindi ka kasapi sa kanyang katauhan, ng kanyang mga tao. So papayag ka ba doon
So, hindi tayo papayag doon. No? So, huwag tayong susuway. Kasi kung palagi tayong susuway sa Panginoon, pag mapuno yan sa yung kasalanan natin, umabot na sa langit, kamatayan ang babagsakan natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, imulat natin yung mga mata natin. Huwag tayong padalos-dalos sa ating hakbang. Huwag tayo basta-basta na gumagawa ng isang bagay na hindi natin sinisiyasat ang kasulatan. Hindi natin sinasiyasat o binabasa kung ano yung kalooban ng Diyos o ano yung utos ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos at bawal sa Diyos. Paano kung hindi mo alam? Sunod ka lang sa mga tao. Kasi nga ito ay mga aral ito ng mga Katoliko na hindi nila pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Basta kumain kayo niyan. Hindi nga nila pinagbabawal yung sa mga konsulta sa mga espiritista. Kaya nga itong relihiyon na yan, yan ang pinakapasaway sa lahat. Isa sa pinaka number 1 yan, susunod yung iba. Yung pinagbabawal ng Diyos, ginagawa nila. Kaya sa mga taong yan, umalis kayo dyan. Kasi ang puot at galit ng Diyos, pag ibubuhos dyan, kayong lahat nakasapi dyan, didiretso talaga kayo without ceasing talaga. Doon sa kaparusahan. Siyasatin nyo ang Biblia, hindi yung susunod lang kayo sa mga itinuturo ng inyong leader o sinasabi ng mga tao na hindi nyo ikinukumpara kung ano yung sinasabi dito sa Biblia sa mga sinasabi nila. Paano kung nagsisinungaling sila, hindi dito, inalilin lang ka? Yan ang nangyayari sa mga tao ngayon. Na mas sinusunod nila yung sinasabi ng kanilang mga church leader kaysa mismo sa utos ng Diyos, kaysa mismo sa sulat sa Biblia, sa salita ng Panginoon dito sa Biblia. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, scrutinize my holy word upang hindi ka malilinlang ng kaaway. Scrutinize means examine closely. Siyasatin mo ng maigi upang hindi ka malilinlang ng kaaway. Kasi si Satanas gumagamit ng mga tao na nagsasalita din patungkol sa mga Biblia, pero may mga turo dyan na kabaliktaran dito. Yan yung palatandaan na hindi sa Diyos yan, kundi sa demonyo. Yan yung magpapaligaw sa inyo. Bakit hahayaan nyo lang nasasabay kayo or aanurin kayo ng agos ng kamaliang aral? Samantalang mapipigilan nyo yan sa pamamagitan nito sa nakasulat mismo sa Biblia. Binigyan tayo ng Panginoon ng Biblia. Basahin natin yung kasulatan. Utos ng Panginoon noong unang panahon doon sa sulat niya ni Joshua. Pag-aralan mo ang mga kasulatan araw at gabi. Klaro-klaro po yan. Bakit utos ng Panginoon? Upang tayo ay hindi basta-basta malilinlang ng kaaway. Mag-ingat po tayo kasi nandito tayo sa mundong ito na marami po or malaki talaga or maraming kasinungalingan. Kasi minsan lang hahayaan nyo yung tao, yung isang tao lamang ang liligaw sa libo-libong tao na member dahil lang sa maling aral ng isang leader. Isang bulag, inaakay ang libo-libong tao na bulag din. Paano? Anong mangyayari sa bulag? Aakay sa iba pang bulag. Silang lahat mahuhulog talaga sa kanal. Yan ang mangyayari kung susunod tayo sa mga kamaliang aral na hindi naka-base or hindi naka-sunod dito sa utos ng Panginoon mismo sa kasulatan sa Biblia. Mag-ingat po kayo. Minsan lamang ang buhay, huwag niyong sayangin. So hanggang dito na maraming salamat and God bless you. Amen.